Good morning, church. I invite everyone to stand up. Are we ready to praise the Lord this morning? Hallelujah. Lord, we thank you for your goodness, God. We thank you that you've brought us here, Panginoon, in spite of the rain, Lord. And today, Panginoon, whatever season we are in, we will continue to give glory to your name. We will continue to praise you. We will continue to glorify you, Lord. We love you, God. Magandang umaga po. Sige po, samahan niyo po ako. And let us welcome everybody. Good morning po. Welcome to church. Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo ng kaawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niyang salyang wagas. At sama-samang napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! Sama-sama! Hallelujah! Let's clap our hands for the Lord! Dakila ka, Panginoon! Hallelujah! Diyos na walang kaparesan banal, ika'y noon at magpakailanman, dakila't makapangyarihan. Diyos, magpugay ang lahat mong nilikha, buhay at hininga ay sumamba at luwalatin ka, walatin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalatin ka, luwalatin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita, luwalatin ka. O aming Diyos, na walang kaparesan banal, ika'y noon at magpakailanman,
puso at isipan, sa kilos at salita, maluwalhatiin ka. You are so good, Lord. We will continue to praise you. We will continue to worship you. Hallelujah. Sa puso at isipan, sa kilos at salita, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Sa puso at isipan, sa kilos at salita, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay ito na. Binalot na dilim ang langit, tinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagpugay ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso na tagumpay. Pagkat lakas mo ang paglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuloy. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Humihip ang hangin, pinilit na ako ay ito na. Pinalot na dilim ang langit, tinapos ang liwanag. Nagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos
Lord, through the highs and the lows, we will continue to praise you, God. We thank you for your never-ending faithfulness, Lord. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Ang papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Ang papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw
You've been faithful to us then, and you'll be faithful now, Lord. Our lives are the evidence, Panginoon. Our lives are the evidence of your love, of your goodness, of your grace, of your mercy, Panginoon. Awitan kita, Ano purihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin. Come on, church. Let's praise the Lord. Lift up a shout of praise to the Lord. Lord, you are so good, God. You are so faithful. You are so loving, Lord. There aren't enough words, Panginoon, to say how much we're grateful. But Lord, all the days of our lives, Lord, we will worship you, Lord. We will praise your name. We will glorify you, Lord. Through the highs and the lows, Lord, hindi kami magsasawang papurihan ka. Hindi kami magsasawang itaas ang ngalan mo, Panginoon. Because you are great in every season. Lord, we thank you for your love, Lord. We thank you for the joy that you've given us. And Lord, we will continue to lift your name on high this morning, Lord. Dakila ka, Panginoon, dakila ka. We love you, God. We thank you and we praise you, Lord. And everybody shouts, amen and amen and amen. We thank you, God. In Jesus' name, amen. Good morning po. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering at i-share ko po sa inyo ang ating very well-known verse pagdating po sa tithes and offering. Galing po ito sa Malakay 3:10. Sabi po dito, "Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try me, put me to the test." Grabe yung yung promise, yung challenge ng Lord sa atin, no, is to give Him the 10% of what we have. 10% of what we are currently earning. 10% of what He blessed us. And then, after that, after the challenge, His promise is to, sabi dito sa NIV version, He will, sanay ako sa NLT. He will open the windows of heaven, and I will pour out a blessing so great. Ganun po yung pangako ng Panginoon. As long as we are faithful to Him, as long as
patuloy tayong nagtitiwala at naniniwala na kapag tayo ay nagbalik sa Kanya, siya po ang patuloy na magbe-bless sa atin. Siksik, gliglig at umaapaw. And sabi niya po dito, put me to the test. This is the only verse in the Bible na sinasabi ng Lord na hamunin natin siya. And ang Lord, hindi niya sasabihin to nang hindi siya totoo sa kanyang salita. Because our Lord is an ever faithful God. And sa lahat ng kanyang pangako, hindi niya ito binibigo. Walang pangakong napapako sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa araw na to, sa oras na to, I challenge you to put your faith and trust to the Lord that He will provide everything to you. That He will surely, hindi ka niya pagkukulangin. Kahit na feeling mo magkukulang ka, magtiwala ka kapatid. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon as long as you trust Him. As long as you surrender everything to Him. Kasi naranasan na po namin to. Naranasan ko to personally. And since then, I never miss to give my tithes and offering. Because that's how faithful the Lord is sa buhay namin. Kasi ang Lord, He will never leave you nor forsake you. Kaya ngayon mga kapatid, I challenge you to give your 10%, your tithes and offering to the Lord. And not only give it, but give it with a grateful heart. Because as always, it's the heart that the Lord is looking after sa atin. So sige po, tayo po ay tumayo at ilagay po natin ang ating mga tithes and offering sa harapan. And sa mga patuloy pong nagkakaloob through online, naka-flash po sa screen ng ating bank accounts and GCash account. And we also request you to send your names through Facebook po or sa Messenger so that our pastors can pray for you po. Sige po, let's raise our hands and pray for our tithes and offering. Yes, Father God, we thank you for today, Lord. And Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa, ang mga ikapo na kanilang idinulog sa inyo, Lord Jesus. Alam namin na kayo po ang magbabalik nito sa bawat isa ng siksik, liglig at umaapaw, Ama. Lord, use this financial blessings na ibinahagi ng inyong mga anak sa inyong kingdom, Lord God, to expand your kingdom here on earth, Lord God. At nawa nga po ay maging karapat-dapat ito sa inyong harapan, Lord. Magbigay po ito ng ngiti sa inyong mga labi, Lord God. At Lord, seek each and every heart na naririto, Lord God. Give us a humble and giving heart, Lord Jesus. Kayo po ang siyang patuloy na mag-bless sa bawat isa. Kayo po ang magbalik nito sa bawat isa, Lord God. At kayo po ang patuloy na magpalago ng aming mga resources. We trust you, we love you, this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, once again mga kapatid, sige pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan, bago po tayo dumako sa mensahe ng ating Panginoon this morning, we just want to call on and to recognize and to acknowledge ang kabutihan ng Lord sa ating mga July celebrants. Sige po, yung mga nagdiriwang or nagdiwang po ng kanilang kaarawan this month of July, dito po tayo sa harap. And we have a small token na ipagkakaloob po sa inyo buhat sa ating simbahan. Sige po, punta po kayo dito. Nasa harapan po. Month of July, si Kuya Nick, si Kuya Aaron, si Lucas, si Kuya Ian, si Ate Ate papanalangin po namin kayo, Kuya Art, Ate Lynn. Dito po tayo sa harapan, mabilis lang po para makadako po tayo sa ating mensahe sa umagang ito. Lapit po kayo and we will pray for you. Ayan, praise God. Napakabuti ng Panginoon sa ating simbahan. And you know what mga kapatid, we are blessed having you po sa ating simbahan being a part of CCOF family. Sige po, dito po. Ayan, receive yung token of appreciation po ng ating simbahan. It is simple pero ito po ay pagpapakita na kami po ay nagagalak at kami po ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga buhay.
Ayan, sige po. Mga kapatid, wala na po ba? Extend po natin ang ating mga kamay and let's pray for them. Hallelujah. Heavenly Father, we acknowledge you, Panginoon, that you are the giver of life, Panginoon, that you are the blesser. That's why, Lord, andito yung mga kapatiran namin, Panginoon, sa taong ito, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magpapala sa kanila, ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanilang mga buhay, Panginoon. For the past years, Panginoon, pinakita mo ang inyong katapatan sa bawat isa sa kanila. And we believe that this year will be fruitful, Panginoon, para sa bawat isa sa kanila and even to their family, O God. We thank you for their lives, O God. Thank you dahil sila po ay pagpapala sa simbahang ito. Sila po ay buhay na patotoo ng iyong katapatan, Panginoon. And right now, O God, Lord, we are speaking blessing upon their lives, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na makita sa kanilang mga buhay. Let them be the head and not the tail, Panginoon, bilang ito po ang kalooban mo sa iyong mga anak at sa mga nagtitiwala at sumusunod sa inyo, Panginoon. We pray na patuloy mo po silang gamitin bilang ilaw at asin sa kanilang mga kinaroroonan, Panginoon. Ang pagpapala mo, ang patuloy po nilang maranasan, anuman ang panalangin ng kanilang mga puso, every desires, Panginoon, na ito po ay kalooban mo rin po sa kanila, Lord. And we believe that in your perfect timing, Lord, ito po ay kanilang mararanasan, ito po ay kanilang i-enjoy, Panginoon, while waiting for your coming, Panginoon. Sa inyo po namin sila itinataas, ipinagkakatiwala, Panginoon, at patuloy na ang pagpapala mo ang siyang makita, ang siyang maranasan ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, let there be an overflowing of your goodness, of your blessing, so that they can be a blessing to others as well, Panginoon. Salamat, and we glorify you, we honor you in their lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayan, good morning po mga kapatid. Good morning. Pwede po ba natin batiin ang ating mga katabi ng Blessed Sunday? Ayan, so dun po sa mga nasa likuran, pwede po kayong umupo sa harap. May mga bakante pa po. Tabihan nyo si Tita Rose, si Pastora Irene. Ayan, para makita ko po kayo at wala akong salamin. Ayan, anyway, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sino po ang handa na sa Word of God? Can you say Amen? Amen. So, ngayong araw po, ang ikahuling linggo ng July. August na po. Next month, ano na? After August, ano na po? Okay, Jose Marichan na. Ayan, so next week po, August na mga kapatid. And ito po ay ikahuling linggo na din ng ating pag-aaral ng, ano po yung series natin? More. Sige po, sabihin niyo, 1, 2, 3, go. More than enough. Yan. So I hope mga kapatid na na-encounter niyo po ang Diyos, naranasan niyo po na siya ay sapat at higit pa. Amen? So pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Sino po yung naka-experience that God is more than enough? Amen? Ayan. Alam niyo po kapatid, ang ating Panginoon, hindi lang po physical or the material blessings po ang gusto niya pong ma-experience natin mga kapatid. Sa pamagitan din po ng kanyang kagandahang loob, ang kanyang grasya po, tayo po ay magtatagumpay at magiging matatag sa ating pananampalataya. Last week po, sinong nandito ng ating message, no? Last week po natutunan po natin na God's grace is always enough, no? God's grace is more than enough, no? Meaning, ang grasya po ng ating Panginoon ay divine enablement. Can you say divine enablement? Ibig sabihin kapatid, ang grasya po ng Panginoon, ang kagandahang loob ng Diyos, siya po ang nagpapalakas sa atin at nagpapatatag sa atin kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok. Tama po ba? At sa gitna ng mga pagsubok na yon, kapatid, meron pong purpose ang ating Panginoon, meron pong transformation sa atin. Ano po ang nangyayari sa atin, kapatid? We are becoming
more Christ-like, ano pa po, and we become holy. Tama po ba, mga kapatid? And ngayong umaga po, we will continue. And ito na po ang ikahuli. At magkwentuhan po muna tayo ng mga ilang saglit, mga kapatid. May tanong po ako sa inyo. No? Sino po dito ang may kakilala, no, ng isang kaibigan na giver? No? Mahilig mag-share ng blessing. Can you say amen? Sino po siya, Tita Rose? Sino yung giver mong kaibigan? Si Tita Lynn, happy birthday to you. So, si Tita Lynn po. Sino pa po? Sino yung tita? Si Tita Eya po. Wow, marami po tayong mga giver, very generous na mga ka-churchmate. Alam niyo po, ako din, meron din po akong kaibigan. Actually, co-teacher ko po ito, si Miss Jo. No, hindi niya alam, sinishare ko siya. No, alam niyo po, in my 10 years of being a teacher, ka-work ko po siya for 10 years, never po siyang nagbago. She is always a giver. Alam niyo po kung paano? Kapag nauubusan po kami ng supply, school supply, kunyari folder or colored paper sa stock room, sa school po namin, siya po yung next na puntahan. Katabi niya yung stock room, and pwede niyo po siyang lapitan. And very happy siyang mag-share sa mga kapwa teachers niya. Ano pa po, kapatid? Etong co-teacher ko po, yung baonan niya, sino po nagbabaon dito pag may work? Sa work, no? Para mas matipid. Siya po, malaki yung baonan. Ganito kalaki. Ulam lang to. No? Iba pa yung kanin. Kasi yung kanin galing po yun sa school namin. So, dala lang kami ulam. Alam niyo po, yung ganyung kalaki niyang ulam, sinishare niya po sa mga co-teacher niya. No? And ako din po, nasyara na ang sarap ng kaldereta ng nanay. Saka ng baked sushi. Sino mahilig sa baked sushi? Nako, masarap po talaga. Kaya masaya po kami kapag siya yung kasabay namin kumain. And alam niyo po, recently, nag-training po kami for 1 week, mga teachers. Ayun din, nang libre din siya ng snacks. Hindi lang snack, no? Medyo high-end, tsaka drinks. And I'm very grateful for her. Alam niyo po, mga kapatid, every time na nakikita ko siya, si Miss Jo, nai-inspire po ako sa kanya. And I'm also challenged. No? Hindi ko po pwedeng pantayan yung mga sinishare niya. No? Pero in my small little ways, ay pwede ko din siyang gawin, mga kapatid. No? Kapatid, have you ever wonder why? No? For some reasons, bakit po may mga tao talagang giver? No? Natanong niyo na po ba yan? Bakit ang generous ni Tita Lynn? Bakit ang generous ni Tita Eya? Natanong niyo na po ba? Mamaya, sagutin mo, Tita. Joke lang. No? Mga kapatid, on the other hand, kung merong mga giver, tayong mga kaibigan, meron din naman pong meron pong kabaligtaran. No? Meron talagang medyo hindi po ganun nag-share or hirap po sila mag-share. Tama po ba? Kapatid, hindi po natin sila pwedeng husgahan. No? Hindi po natin sila pwedeng sabihan na, ano ba yan, hindi ka naman mag-share. No? Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng questionin bakit di ka giver, ba't di ka generous. Mali po yun, no? Lalo na po sa panahon natin ngayon. Sino po nakakaramdam dito na tataas ulit ang Meralco next month? Nabalitaan niyo na po ba? Ako na yung huli sa balita. Naramdaman ko lang. Hindi ko narinig. Ayan. So, syempre mga kapatid, bago ka tumulong sa kapwa mo, di ba iisipin mo muna kung kasya ba yung budget ko, enough ba yung mapoprovide ko sa family ko bago ko mag-shell out. No? So, hindi natin masisisi sila or hindi po natin pwedeng questionin. No? Ito po tatandaan natin, mga kapatid. Ngayong umaga po, yung mga nabanggit kong ito, mga perceptions lang po, mga opinion about giving. Pero, mga kapatid, ito po ang tanong ko sa inyo. Ano po ba ang prinsipyo ng ating Panginoon pagdating po sa pagbibigay? No? Ano po ba yung principle ng Lord? Ano ba yung sinasabi niya sa Bible when we give? No? Pag tayo po ay nagbabalik ng ating ikapo, pag tayo po nag-o-offer, no? Ito po tatandaan natin, mga kapatid, listen to this. When God is more than enough in your life, then you are blessed. No? Can you tell to your neighbor, when God is enough in your life, then you are blessed.
Pakitignan po, mukha ba silang blessed? Ngumiti ba? Kasi baka hindi ngumiti. No? Can you say we are blessed? Ate, ano po ba ang we are blessed, Ate Cheska? When you say blessed life, wow, ito po yung ating theme for this year. No? Hindi po ito na, again, uulitin ko po, hindi na measure or hindi lang po sukatan sa kapal ng wallet, sa dami ng laman ng rep. No? Ano po ba ang buhay na pinagpala sa mata ng Diyos? Ang buhay po na pinagpala, pakinggan niyo po ako kapatid, kapag si Lord ang nasa center ng buhay mo. The rest will be okay. Amen? Ano pa po mga kapatid, kapag ginagawa po natin ang will ng ating Panginoon, yun po ang blessed life. We are in the center of God's will and we are doing His will. Amen? Amen? Ngayon po, mga kapatid, tandaan po natin ha, ang Diyos po, desire niya po bawat isa sa atin na mabless. Yun po ang desire ng Lord. Pagpalain po tayo, mga kapatid. Nang sa gayon, mga kapatid, dumaloy po. Kanya say dumaloy. Umapaw. Umapaw po yung kanyang pagpapala sa pamamagitan po natin. Ano pong ibig sabihin nito, kapatid? Yung pagpapala po na natatanggap natin, na ihahandog, na ibabahagi po natin sa ating kapwa. Amen? Amen? And alam niyo mga kapatid, the Bible tells us that si God, nakikita niya po yung ating giving as a worship, as an act of faith, and partnership with Him sa kanyang mga ginagawa sa mundong ito. Kaya ang topic po natin ngayong umaga, ang title po ng ating mensahe ay, sabay-sabay po natin basahin. Ay, sorry. Yan. 1, 2, 3. Sige, balik mo na lang kapatid. Yan. Nababasa niyo po ba? 1, 2, 3, go. Plant and harvest bountifully. Ayan. So, ang ating main scripture for this morning po ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 13. So, if you have your Bibles, makikibukas po ako. Sige po, buksan po natin yung mga Bibles natin. Even your phones, if you have. Ayan. So, basahin po natin yung ating main scripture ngayong umaga. Ayan. Yan po. Yan, okay? So, basahin po natin. Ano po, Tagalog po yung sa akin, ha? Ayan. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa. Yan po yung God is more than enough. No? Sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad po ng naisusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo, dahil dyan magpupuri sila sa Diyos. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. And bago po tayo magsimula, bago tayo magpatuloy, hingi po tayong guidance sa Lord. Lord, we thank you for your word this morning. Thank you, Panginoon, dahil sa pagtatapos po na aming series about you being more than enough sa aming buhay. Lord, I pray
na maunawaan po namin, Lord, hindi lang po yung konteksto ng aming babasahin na inyong salita, but Lord, mai-apply po namin ito sa aming buhay. Panginoon, katulad po ng mga taga-Korinto, Lord, iniibig niyo po kami and you want us, Lord, to excel, Panginoon, in our love for others, in giving back to you, Panginoon, dahil ikaw ay sapat at higit pa. Panginoon, hayaan niyo po na sa mga verses na aming pag-aaralan at babasahin sa umagang ito, maging handa ang aming mga puso. Lord God, na ito po ay maitanim. Lord, would you cultivate your word this morning? And Lord, I pray, Panginoon, na mangusap po kayo individually sa amin. We pray for your wisdom, knowledge, and understanding. At patuloy po, Panginoon, ang pagpapala nyo, ang pag-ibig nyo sa bawat isa. We thank you and we glorify you, Lord. Itago nyo lamang po ako sa inyong likuran at maunawaan po namin ang lahat, Panginoon, ng inyong salita sa umagang ito. We give you all the glory, honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. So, ngayong umaga po, alamin po natin yung background muna ng ating verse for this morning. Alam niyo po mga kapatid, ito pong 2 Corinthians chapter 9, ito po ay second part na ng sulat ni Apostol San Pablo. Tinatry ko pong magtagalog. Apostle Paul, no? Kung saan binigyan niya po yung sulat nito sa mga taga-Corinth, mga Christian na po, sa church, sa Corinth. At patungkol po ito sa kanilang financial support sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Alam niyo kapatid, since the second part na po ito, this is a follow-up letter. No, sino po nagpa-follow up dito? No, parang si Paul, gano'n, nagpa-follow up siya. At nag-start po yung kanyang liham sa chapter 8, kung saan naglalaman po ito ng encouragement. Can you say encouragement? Tandaan niyo po yan hindi po siya nag-i-impose, hindi po siya nagde-demand. Full of encouragement ito sa mga Kristiyano sa Korinto para po matapos ma-fulfill po nila yung kanilang ipinangakong tulong pinansyal sa mga mananampalatayang naghihirap sa Jerusalem. Amen? So, prior to these verses, kapatid, kung babasahin niyo po yung 2 Corinthians, no, alam niyo po, si Paul, he testified how blessed the Corinthians were. No, nag-e-excel po sila kapatid, hindi lang sila dito, talagang above the expectation. Saan sila binibless ng Panginoon? They were so blessed by God in their faith. Grabe po yung faith nila, sobrang lago. Alam niyo po kung ano pa? Yung Word of God. Grabe yung pag-aaral nila ng Word of God, yung nalalaman nila, nasi-share nila. Alam niyo po kung ano pa kapatid? Sobrang saya nilang maglingkod. No? Sobrang saya nilang maglingkod, puno ng pag-ibig, mga kapatid, to the point na yung ibang churches na-inspire. Grabe naman, nabalitaan po nila, word of mouth. Grabe yung church sa Corinthians, grabe yung excel nila sa paglilingkod nila sa Panginoon in their faith. But you know, Paul also encouraged the Corinthians to also excel in the grace of giving. No? So, paano po niya in-encourage yung mga Corinthians? Sinabi niya po sa kanyang sulat, sino pong nakabasa dito, meron daw pong magsasaka. No? Gumamit po siya ng illustration ng isang magsasaka. Ano pong ginagawa ng magsasaka? Magtanim ay di biro. So, nagtatanim po mga kapatid. At katulad po ng nagtatanim na farmer, ano po ang expectation ng farmer? Merong ani, merong ma-harvest, no? Alam niyo kapatid, sabi po ni Paul, ang Panginoon po ang nagbibigay ng binhi, bibigay ng seed sa mga farmers. Katulad ng binasa natin, siya po ang kumikilos at nagpapangyari ng pag-aani nila. Amen? So ano pong ibig sabihin nito? Lahat po ng napoproduce nila na madami or masagana ay nababahagi po nila sa kanilang kapwa. No? At sa tuwing ginagawa po nila ito kapatid, napupuno po yung ibang mga Kristiyano. Na na-fulfilled, no? At napapangaralan po ang ating Panginoon. Kaya po anong sinasabi nila? They say
thank you. 'Di ba? Sabi po diyan, nagpapasalamat sila sa Panginoon. Ngayong umaga po, medyo mabilis lang po yung ating mensahe. I will just share with you two principles. Can you say two principles? About the grace of giving, mga kapatid. Every time na tayo po ay nagbabalik ng ating kaloob sa Panginoon, nag-share ng ating pagpapala, offering, ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng binhi, ng kalakasan, ng kakayahan para po makapag-produce. Amen? Amen? And God is also the source. Can you say source? Responsible. Can you say responsible? Sa lahat po ng increase nyo at increase ko. Kapag tumataas po yung mga natatanggap nating income or business, si Lord po ang source at responsable dyan. Ibig sabihin kumikilos po ang Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa mundo or kung sino man na sa atin po ang sa atin ang glory, Hindi po natin pwede ipagmalaki na hindi, nagawa ko yan kasi talented ako gifted ako nagawa ko yan kasi magaling ako. No. Can you say to your kapatid, no? Because even the strength and the capability, the gifts, the talents that you are capable of, kapatid, si God po ang nagbigay niyan. Lahat, kapatid. Lahat, kapatid. God is the source of every blessing and every increase we have, even our capacity to produce. Even yung talino po natin, si Lord ang nagbigay niyan. Let's read in 2 Corinthians chapter 8, verse 6. Di ko po nailagay pala. If you have your Bibles, but for us, there is one God, the Father, by whom all things were created, and for whom we live. And there is one Lord, through whom all things were created, and through whom we live. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, God is the source of everything we have. God is the source and responsible in equipping us. At ngayon po, ano po yung unang katotohanan or prinsipyo po na kailangan po natin tandaan at ma-apply kapag tayo po ay nagtatanim or naghahandog sa ating Panginoon? Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Give back with a cheerful heart. Pwede nyo po bang ngitian ng inyong katabi? Yung kita yung ngipin. Ay, paano pag wala ngipin? Okay lang yun. Ayan. So, yan po ang cheerful, yung humihigik-gik, yung natutuwa, yung nagsasmile. Hindi daw fake smile. Cheerful. Masaya. Let's read in 2 Corinthians 9, verse 7 to 8. Sabi po ni Paul, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. And the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. So ano po yung pwede natin ma-observe dyan, kapatid? Si Apostle Paul po, hindi niya po pressure, hindi po siya nag-impose, hindi niya po inutusan, hindi po siya nag-demand, sa mga Corinthians na magbigay kayo. Balikan ko po yung sinabi ko sa inyo. Paul's letter was full of encouragement. Ayaw po ni Paul na gagawin nila yung mga bagay na to out of obligation. Kayo po ba, gusto niyo yun? Mamahalin kayo dahil obligado silang mahalin kayo? Aba, okay naman yun. Noon mapapagod sila. Pero kung out of their love and cheerfulness, mga kapatid, meron pong pagpapala ito. Ang Panginoon po ang magpo-provide sa ibang mga mananampalataya sa pamamagitan po natin. Alam niyo po ba, yung sulat na yan, since follow-up letter na lang po yan, isang 1 year ago, nasimulan na po nila yung financial support sa mga taga-Jerusalem. Siguro po nagtataka kayo, Cheska, bakit may naghihirap na believers sa Jerusalem? Kala ko ba blessed life?
bakit sila naghihirap? Bakit kailangan tulungan ng Corinthians ang Jerusalem? Alam niyo po kapatid, nagsasuffer po ang mga believers dito sa Jerusalem because of their faith. Grabe po yung persecution nila against the Roman government. Kaya po, siguro pinipressure sila magbayad ng buwis, or kinikikilan sila, siguro pinipigilan sila magtanim. Hindi po natin hindi natin masambit lahat, no? But they were persecuted. Pag napapersecute po, mahirap kapatid. Mahal mo ang Panginoon, naglilingkod ka, pero ibabash ka, no? Parang ganun po yung naranasan nila. That is why the Corinthians, no, they were committed to give sa mga taga-Jerusalem. Ano po yung pwede natin ma-observe dito, kapatid? Yung suffering po na pinagdadaanan ng mga mananampalataya sa Jerusalem ay naging kaparaanan po ng Panginoon para magtulungan ang mga Kristiyano. Amen? Amen? No? Ganon din po sa panahon natin ngayon, kapatid. We can help each other. Sabihan niyo po yung katabi mo, pwede tayo magtulungan. Pwede tayo magtulungan, no? By supporting, by praying, by helping, no? In whatever ways. Hindi lang po yan nalilimitahan sa pera. Maraming ways po, mga kapatid. And Paul encouraged the believers to help the other believers fulfill their commitment by willingly, cheerfully give back. Amen? So, ano po yung point, no? Ano yung relevance? Bakit natin pinag-uusapan ito ngayong umaga? Pag-usapan po natin ng konti ang tithes or and offering, no? Kasi ito po yung pinakamalapit na application ng ating pag-aaral ngayong umaga, no? Ito po tatandaan natin, kapatid. Whether we give tithe or an offering, kapatid, tandaan po natin, our heart, can you say our heart? And our purpose in giving always matter. No, ulitin ko po, ang pinakamahalagang malaman, no, is yung ating intention kung bakit po tayo nagbabalik sa Panginoon. Bakit po tayo nagbibigay? Ibig sabihin po nito, kapatid, tatanong ko po kayo, why do you tithe? Why do you give offering? Why do we help people? Why do we need to give back? No, tandaan po natin, kapatid, the tithing is a daily reminder, araw-araw pong paalala sa atin that God is the source of everything we have. Amen? Ibig sabihin po nito, kaya po tayo may kakayahan magbalik sa Panginoon is because tayo po ay nakatanggap na. Tama po ba? Tama po ba, kapatid? No, ano po yung kailangan natin tandaan dito? Ito po yung reality. Hindi po lahat ng mga mananampalataya ay naia-apply ito sa kanilang buhay. Hindi po lahat, no? Maaaring yung iba po nahihirapan mag-budget, nahihirapan sa kanilang pagmamanage ng finances. So pagbabawasan pa nila ng 10%, mas lalo silang masya-short. So may ganun po, no? May ganung reality. Pero kapatid, ano po ba ang paalala at encouragement sa atin ng Panginoon? Ilang percent po ang natatanggap natin sa Panginoon? Say 100. 100%. Every 15 quincenas, ano yung 30? Katapusan, no? Ako sweldo ko po ibang date, pang alien, 5 tsaka 20. So iba, no? Iba-iba po, kapatid. We receive 100% kay God. Tama po ba? Amen? No? And when we give back to God, ilan po? Usually 10, kasi tithe is 10, no? Alam niyo po ba that even the 90% na naiiwan po sa atin ay pagmamayari pa din po ng Panginoon. Kaya kailangan po natin ingatan. No? Kaya kailangan po natin pahalagahan. It belongs to God. Siya po ang source. No? Ano po ang encouragement sa atin, kapatid? We also need to trust God that He's able to provide all our needs with the 90%. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, we give back as an act of faith. Nang meron po tayong pananampalataya, tuwing nagbabalik tayo ng ating ikapo, or when we offer
Ano po pinagkaiba nun? No, offering is beyond the tithe we give. No? Masaya po tayong tumutugon sa Panginoon dahil tapat po siya sa atin, na napoprovide niya po ang lahat ng ating pangailangan. Amen? Amen? And ano po sa tingin natin ang kayang gawin ng Lord kapag tayo po ay naging tapat sa ating pagbabalik? Alam niyo po ba na may kayang gawin ng Lord? Every time we give back, binasa na yan ni Ate Lim kanina. No? Bibigyan ko lang po ng diin pa. No? God will definitely protect. Can you say protect? And guard our resources para tayo po ay makapag-produce ng ani. No? Every time we give back, ang Panginoon po ang nag-i-increase, ang Panginoon din po ang nag-iingat sa ating mga ani. Amen? Let's read in Malachi 3 verses 10 to 11. Bring all the tithes into the storehouses so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it. Try it, put me to the test. Sabay-sabay po natin basahin. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's army. So sa konteksto po ng ating binasa, ang source of living po ng mga tao sa Malakay ay ano po? Tatanim ay di biro, di ba? Ano po ang nangyayari, kapatid, kapag sila po ay nagtatanim? Sabi dyan, si God ang magpo-protect. Saan po, kapatid? Laban sa peste at sa insekto at sa sakit. No? Kasi yun po yung maaaring pumigil para makapag-harvest sila ng madami. No? Imagine niyo po, tanim ka, tas lahat pineste. Sayang effort, no? Pero ang Lord po, He will protect. Paano po gagawin ito ng Panginoon? Iga-guard niya. Iga-guard niya yung kanilang mga tanim. Now, kung i-contextualize po natin ito sa ating panahon ngayon, our source of living could be, ano po ang source of living nyo? Trabaho, tama po ba? Ano pa? Business. Ano pa po, kapatid? Ano pa? Ano ba mga other source of income? No? Part-time. No? Mga bagay po, ito yung mga bagay na nag-generate po ng income natin. Amen? So, paano po pinapalago ng Diyos yung ating mga resources, yung ating mga business, yung ating trabaho? The Lord guards and protect them. Amen? No? Ibig sabihin po nun, yung 90% na natitira po sa atin, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. No? And that is God's favor and protection. Amen? Yung mga trabaho po natin, resources natin, no? Iingatan po yun ng Panginoon. Pero, no? Can you say pero? We have our role. May kailangan po tayong gawin, kapatid. We must also do our part. We need to be responsible. Can you say responsible? We need to work in excellence, kapatid. Kailangan po tayong maging maingat, maging matalino sa paggamit at paggastos ng ating mga resources. No? Alam niyo po, maikwento ko lang, mga kapatid. Bumili po ako ng Lenovo laptop year 2017. So ilang taon na po siya? 9 years, no? Wow. No? Hindi po ganun kataasan yung laptop na binili ko kasi yun lang yung kaya ng wallet ko nung time na yun kasi yun po yung unang taon ko sa pag-work. Kaka-graduate ko po ng college. And yung laptop na yon i3. Mataas na ba yon, Dave? Hindi. Pwede itapon. No, sa ngayon po kasi matataas na eh. No? Imagine niyo, laptop ko, i3, Lenovo, ganyan. No? Ang purpose ko po, syempre kung ano lang yung kaya ng budget ko that time, para po magamit ko sa pag-prepare ng preaching. Yun din po yung start na nag-preach po ako sa ating church. No? At paminsan po sa work. So minsan dinadala ko siya sa trabaho. Pandemic happened. Anong taon po dumating ang pandemic sa Pilipinas?
2020, alam niyo po, maraming schools ang nagsarado because of bankruptcy. And ang school po namin, kamuntik-muntika na ding magsara. Dahil yung mga Hapon natakot sa Pilipinas. Ang daming quarantine, ang daming community, iba-iba pa, di ba? Daming pangalan, no? Alam niyo kapatid, dahil po doon, talagang muntik na kaming magsara yung school po namin. Pero ang naging diskarte po ng school ay, sige, igagapang natin yung school, igagapang natin with the teachers. Alam niyo kapatid, ang diskarte po ng school, paunti-unti po silang magbabawas ng teacher. Okay? Yun yung reality. Mahirap po yung buhay that time. Wala silang pangsweldo kasi walang estudyante. And ano po yung nangyari next, no? Ang sabi nila, pwede kang magstay sa school, pwede kang magturo, work from home, no? Pwede kang mag-work kapag meron kang 4 na bagay. Kailangan ng laptop. No? Ano pa kailangan? Kailangan ng internet. Ano pa po kailangan? Kailangan ng maayos na kwarto, di ba? Hindi mo pwede magturo ka tapos nasa kusina ka, di ba? Ano pa kapatid? Kailangan conducive yung room. Ibig sabihin, pag nagturo ka, walang distraction, no? Alam niyo kapatid, marami pong teacher sa amin ang hindi po na-meet yun. Kasi yung iba nasa province, yung iba mahina internet, walang gamit. And ako po, nag-pray po talaga ako. Sabi ko, Lord, wag niyo pong hayaan maibig ako sa bahay ni Kuya. No? Kasi mahirap. Ang hirap po noon, 4 kami magkakapatid, tapos si Josh, teacher noon. Alam mo, ang dami, basta mahirap yung buhay ng pandemic. And alam niyo mga kapatid, hindi po ako naalis sa trabaho. No? Praise God. And alam niyo po, na-realize ko lang na yung laptop ko, 2020, 22 po, medyo okay na yung yung bansa natin sa pandemic. Doon lang po nasira yung laptop. RIP na sa laptop. No? Doon lang siya nasira. Kung kailan, nag-face-to-face work na kami at nag-provide po ang Lord ng bagong laptop. Alam niyo po, nung ginagawa ko yung message na ito, I realized God protected my laptop. Kasi kung walang protection ng Panginoon, ay baka bumigay na yon. Sabi ni Dave, itatapon na daw yung ganung laptop eh. Pero sa Panginoon, posible pala. No? Ang bilis, yung internet namin, converge na ba tayo doon? Hindi pa. Pastor, hindi pa tayo converge no, no? So mahina din yung internet. God's grace, no? God's protection. Amen? Ano pa, kapatid? Yung school po namin, 2 lang yung department. English, tsaka Japanese. Sabi, Japan. So yung English po, 40 students lang kasi hindi naman sila lahat gusto mag-aral. Yung Japanese po, 150 students. Yung English po, 40 lang. No? Nung pandemic po, yung 150, naging 15. Kaya talagang sarado na sasara. Yung department po namin na 40, wala pong umalis doon. Ni isa. That's God's protection. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. So, pinaprepare ko to, sabi ko, grabe, ito pala yun, Lord. Kasi gusto mong i-share ko. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Para po magyabang? Hindi kapatid, no? If God can do this to my life, then God can also do it to your life. Amen? Ano po ang encouragement sa atin? Tuwing tayo po ay nagiging tapat sa ating Panginoon, sa ating mga pagbibigay at kaloob, let's always learn to delight in the Lord. Amen? Can you tell your neighbor, delight into the Lord? No? At palagi po natin examine ang ating mga puso. Lord, bakit ko po ba binibigay ito? Am I doing it because I'm pressured? Or am I doing it because I want to thank you? I want to honor you. Ibabalik ko po ang tanong sa inyo kapatid, why are you giving back to God? No? Why are we doing these things in the first place? It's because we want to honor God, no? And we want to be faithful in whatever He has given us. Sabi po sa Proverbs 3 verse 9 to 10, let's read, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce, then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. So kapatid, pag tayo po ay nagbabalik ng ating kaloob sa Panginoon, it means sinosurrender po natin sa Panginoon lahat ng ating pinaghirapan. Lahat ng ating dugot pawis, the hard-earned money, Lord.
No? Palagi po nating isipin na yung mga resources na meron po tayo, galing po lahat yan sa Panginoon. At tayo po ay mga katiwala or managers lamang. Ang goal po natin, maging tapat. Can you say maging tapat? No? At palagi pong ibalik ang nararapat sa ating Panginoon ng may kagalakan at may pagsamba sa ating puso. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, pangalawa po at ikahuling katotohanan na maaari po natin baunin, no, sa ating buhay sa panahong ito. Let's read all together. What we plant for God produces a great harvest of generosity in us. So kaya pala generous si Tita Lynn tsaka si Tita Eya. No? It's because God blessed them first. No? Alam niyo mga kapatid, meron pong pangako ang Panginoon na sinabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto na kailangan po natin tignan. No? Sabi po ni Paul dito, kapag sila po ay may kagalakan na magtanim, God will increase their resources and then produce a great harvest of generosity in them. So mas lalo silang mag-share. Let's read in 2 Corinthians 9 verses 10 to 12. For God is the one who provides seed for the farmer and the bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. So two good things will result from the ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanks to God. Pansinin niyo po yung binasa natin, kapatid. Pansinin niyo po, ha? Si Paul po, again, hindi niya po sinabi sa mga Corinthians na, i-bless kayo ng Lord para mas lalo kayong yumaman kapag nagbigay kayo, ha? May sinabi po ba siya? No? Hindi niya din po sinabi na, i-increase kayo ng Lord para mabili niyo lahat ng gusto niyo. Para yumaman kayo. No, that's prosperity gospel, kapatid. Problema po yun. No? Hindi po self-centered yung mensahe ni Paul. Hindi po man-centered ang motibo. No? Pakinggan niyo po ito, ha. Sabi ni God, bibigyan ko lang po ng diin, pagpapalain sila ng Panginoon ng mas masagana, ibig sabihin, mas marami, upang maging pagpapala sila sa kanilang kapwa. Amen? Paul encouraged them na when you give with a grateful heart, with a thankful heart, hindi dahil may kulang, no? So that they can help other people. Ano po pwede natin matutunan dito, kapatid? God blesses us and increases our resources so we can be a blessing to others. Amen? No? Yung mga pagpapala po ng Panginoon, hindi lang po yan para sa atin. No? They're not only for ourselves, but we need to overflow. Can you say overflow? We need to share them, then we become generous. No? Question, paano ba nagiging pagpapala tayo sa ating kapwa? Kapag binigyan ko siya ng 500 pesos, yan ba yun? No? Kapatid, when others are being filled as well, in many ways. Magbigay tayo ng bigas, ano pa? Tulungan natin magkumpuni ng sirang electric pan, ano pa? Marami pong kaparaanan, kapatid. Ito po tatandaan natin, ha? Kapag tayo po, no, when we faithfully use what God entrusted to us, no, He opens greater opportunities to help others. Ibig sabihin, lumalawak po yung network natin to help other people. Ibig sabihin, the multiplication is not just financial. No? Again, hindi po ito prosperity gospel. Ibig sabihin po, God multiplies our influence. Can you say influence? Ibig sabihin, kaya mong i-share yung wisdom, yung talino mo, yung galing mo sa iba para sila din maging matalino. Sila din maging magaling. Sila din po maging aware. Ano pa, kapatid? Opportunities.
No, kapag meron kang nakitang opportunity na work, tas yung kaibigan mo wala, o dito ka pumasok kung alam mong maganda ang pasahod at aalagaan ng mga empleyado. No, ano pa kapatid? We also God also multiply our spiritual fruit. Ibig sabihin our character. Mararamdaman ng ating kapwa yung pag-ibig ng Panginoon. Ano pa kapatid? God will multiply the thanksgiving. Ibig sabihin, marami pong magpapasalamat sa Panginoon dahil po tinulungan natin sila. No? Ano pa kapatid? Ito pinakamatindi. Madadala natin to sa langit. No? Eternal rewards. No? Alam niyo po, lahat nung nabanggit ko, I just realized, lahat po siya is other-centered. No? Hindi me-centered, kundi other-centered, no? Sa ating Panginoon. Ano po yung pwede natin matutunan dito? When God blesses us, He also increases our capacity and desire to share our blessings to others. No? Basahin po natin Luke 6 verse 37 to 38. Sorry po, hindi ko nalagay yung 37. Do not judge others and you will not be judged. Do not condemn others, or it will come back against you. Forgive others, and you will be forgiven. Give, and you will receive. Your gift will return to you. Let's read. In full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Alam niyo po ba kapatid na itong verse na to, hindi po ito patungkol lamang sa material na blessing. No, kung babasahin niyo po yung previous verse dyan, it is the posture, can you say posture, of our heart, no, by how we treat people. Ibig sabihin, kapag tayo po nagtanim ng pag-ibig sa ating kapwa, ang ma-harvest po ay pag-ibig din. No? Iibigin din po tayo. Kapag tayo po nagtanim ng patawad, pagpapatawad, tayo din po ay patatawarin. Yun po yun, kapatid. No? We are called to love others, forgive people when we are hurt, and bless others even when they don't deserve it. Ano po yung wisdom na pwede natin makita dito, kapatid? When God is more than enough, He will give you power to love others. Amen? No, tandaan po natin, maraming kaparaanan na pwede po tayong maging pagpapala sa ating kapwa. Hindi lang po financial aspect, no? Alam niyo po, mga kapatid, never po tayong magiging talo. Pakisabi sa katabi mo, never kang magiging talo. Kapag tayo po ay tumutulong sa ating kapwa. No? Ano po ibig sabihin nito? Tayo po ang panalo. Tama po ba? Kasi hindi tayo talo. No? Binigising ko lang po kayo kasi medyo may gumaganon eh. No? Ang ibig ko po sabihin, kapatid, tayo po ay hindi natatalo because we reflect Jesus. No? We point them to Jesus. No? We share, we reflect ang ating Panginoon. Alam niyo po, habang tinahanda ko tong mensaheng to, ang dami kong personal realization, no? Ang impression po sa akin ng Panginoon, magiging pagpapala tayo sa mga taong hindi kayang suklian or magbalik nito sa atin. That's the blessed life. Yung hindi nila kayang ibalik kung ano yung kayang yung binibigay natin. Ibig sabihin po nito, we can bless others to the especially those who are undeserving. Sino yung mga undeserving na to? Mga kapatid, sino ba yung mga taong to, yung hindi deserve pero i-bless mo pa? Huh? No, sabi po ni Lord sabi niya dito, sila yung mga taong hindi kayang suklian yung ating mga ginagawa. Sino po to, kapatid? Number 1, yung mga tao pong kapuspalad. No, yung mga taong nasa baba ng lipunan, nasa laylayan ng lipunan. Siyempre, kung meron po tayong kilala na nagsastruggle financially, no, pero when God touches our heart to bless them, share po natin kung anong meron tayo. No? Kung ano po ang meron at magalak po sa ating puso, no? Maging kamay at paa po tayo ng Panginoon. Amen? No? And also, let's pray for them na makakilala po sila. Amen? No? Sino ba yung mga kapuspalad na ito? Babalan po kayo, ang dami dyan. No? Ano pa po, kapatid? Yung mga kaibigan or mga kakilala po nating may pinagdadaanan sa buhay.
ngingiti-ngiti lang yan. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, ngingiti-ngiti lang yan. Pero pag kinamusta mo na, iiyak na yan kasi walang nangangamusta. Parang kailangan mong lapitan kasi hindi niya yan marirelease, no? Matindi pa lang yung pinagdadaanan. No? We all have silent, ayun, may nagtatapan sa likod. Okay lang yan. No? Kapatid, tandaan po natin, no? We all have silent battles. Tama po ba? No? Minsan ayaw natin i-share. Bakit? Nakakahiya, di ba? No, ayaw natin maging kabigatan sa ibang tao, no? Especially the boys out there, lalo ng mga tatay, naku, di nila siya yan kahit ipilit mo. Kasi ayaw nilang mahirapan tayo. No? Alam niyo mga kapatid, how can we become blessing to the people who are struggling? By showing up. Can you say show up? No, by listening to them. No, samahan mong kumain ng ice cream sa Uncle John's. No, sana all. No, yung samahan po natin sila. Let's pray for them. At ito po pinakamaganda kapatid, let's assure them that they're not alone. Kasi yung mga taong yan, pakinggan niyo po ito kapag nawalan na sila ng pag-asa, ano yung next dyan? Suicide. Diba? Ang tao po, kapag nawalan niya ng pag-asa sa buhay, ang next niyan, death. Kaya lagi niyo pong kamustahin yung mga tao sa paligid niyo, ha? Kamusta ka? Ayan. Pag kinamusta niyo po, wag naman kayo magsabi, okay lang. No? Lagyan po natin. Kahapon pinag-aralan namin, bigyan mo ng rose. Ano yung rose? Something good. Bigyan mo ng thorn. Ano yung nagsastruggle? Something you are excited. Ganun po tayo mga mustahan eh. No? Maging kamay at paa po tayo ng ating Panginoon. Amen? Ano pa po? Last two. Sino yung mga undeserving? Yung mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon? Sino po dito nag-work sa lugar na konti lang ang Kristiyano? Amen! Ako lang ang Christian sa school namin. Dalawa lang pala kami. No? Sila po yung mga taong kailangan ng eternal gift, ng precious gift, the greatest gift of all. Bigay po natin, share po natin sa ating kapwa. Amen? No? And pinakahuli, kapatid, sino yung mga undeserving na kailangan po natin i-share ng blessing? Baka batukan niyo ko. No? Mga tao pong nakasakit, no? At nagpainit ng ating mga ulo. Amen? So sino to? Sila yung mga taong hindi nila alam na nasaktan tayo. No? Kayo po ba, kapag nasaktan kayo, sinasabi nyo agad, alam mo, nasaktan mo ako? Hindi. Lalo na pag mga Pilipino, hindi. Ano yan? Conceal, don't feel, don't let them know. No? Pero kapatid, tandaan po natin na we can also bless them. How? Mga kapatid, no? Yung mga taong nag-fail ng expectations natin, no? Yung mga taong nagsasabi sa atin, yung mga, yung backstabber, mga nag-hurt sa atin, no? Ano po yung pwede natin gawin? Pag-pray po sila. Yun yung the best, no? Pag-pray po natin, Lord, i-bless niyo po siya para hindi niya na ako isipin, no? Ano pa? No, ipag-pray natin na, Lord, touch his or her heart na kausapin ako, mag-usap kami, no? By treating them with kindness. Yun po yung pinaka-the best. Kasi kapag nireciprocate natin yan ng galit, abay, ano po ang kasunod? Hiwalaya na. Tama po ba? No? Ang goal po natin bilang mga Kristiyano is maging tulay. Can you say tulay? Ano po ang ginagawa ng tulay? Nagiging? Wow, in English nyo lang eh. Ano po? Maging tagapamagitan sa ating kapwa, no? By forgiving them and letting go of our hurt, no? Especially mga kapatid, ito po mahirap kapag fresh yung sugat, no? Pagkahapon lang or kanina lang bago dumating ng church, no? Mahirap, pero posible sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Amen? Again, maging kamay at paa po tayo ng ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin, let's extend the grace of God to these kinds of people kasi po, tayo din naman, recipient din ng grasya at kagandahang loob ng Panginoon. Amen? Tayo din po, hindi natin deserve na mahalin, tanggapin, i-bless, pagpalain ng Panginoon, pero binigay niya po sa atin. Why? It's because mahal niya po tayo. Amen? At ganun din po sa atin. Sabi po sa Matthew
25 verses 34 to 40. Then the king will say to those in his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom for you from the creation of the world." Sabi dyan, no? "For I was hungry, you fed me. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger, you invited me into your home. I was naked, you gave me clothing. I was sick, you cared for me. I was in prison, you visited me." Sabi ng mga righteous, the righteous ones reply, "Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger and show you hospitality, or naked and give you clothing? When did we ever see you sick and or in prison and visit you?" Sabi po ng king, the king will say, "I tell you the truth, when you did it to me, to one of the least," yung kanina pong pinag-usapan natin, "of this, my brothers and sisters, you were doing it to me." Amen. So, ibig sabihin, we just reflect God. No? Balik po tayo dito, no? Ito po ang challenge sa atin. Let's bless God and bless people by being Christ-like. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, malapit na po tayo matapos. Mga 30 minutes, 45 minutes. Siguro magagalit kayo sa akin. Hindi, malapit na po tayo, kapatid. Ano po sa tingin natin ang mangyayari kapag ginawa po ng mga Corinthians yung sinabi ni Paul? Basahin po natin. Napakaganda nito. Verses 12 to 13. "So 2 good things will result from the ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met." Ibig sabihin, matutulungan sila, "and they will joyfully express their thanks to God. As a result of your ministry, they will give glory to God, for your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news." Alam niyo po, si Paul, he showed to us this morning, gamit ang verse na to, there is a beautiful result, no, sa pag ginawa ng mga Corinthians. Mga kapatid, alam niyo po yung pinakamagandang nangyari, people give glory to God. The generosity became a testimony of genuine faith and obedience sa ating Panginoon. So ano po yung pwede natin matutunan dito? When we give back to God and when we share our blessings to others, God is the most glorified. Amen? That's the goal. Kanina po nung nagde-devotion kaming mga workers, ang verse namin, Revelation 4:11, "Worthy is the God, He deserved to receive the honor, praises, and power." Tayo po ang nagbibigay nun sa ating Panginoon, yung ating pagsamba, no? Whenever we give thanks to God, what happens kapag tayo po, no? We bless people, we help. Tandaan niyo po, may domino effect ito. We inspire others to be a blessing as well. Yun po yung na-experience ko dun sa ka-work ko. Na-inspire ako at ginagawa ko po siya ngayon. We inspire others to be blessed by our example, the right heart, the right character, and faithful relationship with God. Amen? Ito po tatandaan natin, no? Yung pagbibigay po natin, yung ating pagtulong, it becomes a visible expression of the gospel. No, ano po ba yung gospel? Ito po yung magandang balita na nagligtas sa atin. No, whenever we help others, we also lead them to Jesus. How? Mga kapatid, by how people see us. No? Ito po yung modern way of evangelism. Yung tao na curious sa ating pagkatao. Bakit ang bait mo? Bakit ang bakit ang respectful mong tao? Why are you so honest? Why are you living in integrity? No? Why do you love the unloved? No? It's because, sasabihin natin, I have God. I have Jesus. Gusto mo ba siya makilala? Then share the gospel. No? Kasi kapatid, ang mga tao po ngayon, sa panahon natin ngayon, no, they want an organic encounter with God. Yung heart to heart, yung totoo, no, yung hindi lang tayo hindi lang natin sila makakasama at that moment, samahan natin sila sa ating mga buhay,
then we share the good news. Tandaan po natin, every time we do this, no, the Lord is always being praised. Matthew 5 verse 16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. No, God is being praised. Amen? So ano po yung encouragement sa atin? Let's reflect. Can you say, let's reflect? And point others to Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito na po tayo magtatapos. No, ngayong umaga po, 2 mahalagang aral po ang ating natutunan sa salita ng ating Panginoon. Ano po yung una? Give back with a cheerful heart. What we plant for God produces a great harvest of generosity in us. Ito po tatandaan natin, kapatid, as we end. God blesses us not just to increase our standard of living, but to increase our standard of giving. Ulitin ko po ha, God blesses us not just to increase yung ating standard of living, no, but to increase our standard of giving. No? Bilang mga anak ng Panginoon na tapat na kanyang pinagkakatiwalaan, binibigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan at ng desire na mag-share, magbalik. No? Ang role po ng Panginoon, God's role is to bless us. Our role is to exercise our faith, to walk with wisdom, honesty, and in integrity. Amen? No, ito po tanong ko sa inyo, kapatid. As we end our series, may bagong series na po tayo next week. Can we outgive God? No. Hindi po natin kayang lagpasan ang pagpapala ng ating Panginoon. We cannot ever outgive God because God is the greatest giver of all time. No? Nung binigay niya po si Jesucristo para po sa atin, para po tayo magkaroon ng kalayaan, mabayaran lahat ng ating pagkakasala, no? God gave the best. No, because He loved you. Can you tap your heart? God loves me. Kaya tayo po, bago po tayo magbalik sa Panginoon at magpala sa tao, nauna na po ang Diyos. God gave everything to us. Basahin po natin in John 3:16. For this is how God loved you, loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have an eternal life. Ito po yung essence ng ating buhay, kapatid. Yung pinakamalalang problema na pwede po nating harapin sa mundong ito, kapatid. Yung pinakamahirap, pinakamatinding problema, kapatid, binigyan na po ng solusyon ng Panginoon. And that is sin, no? And the death. Kapatid, we can have eternal life and be with God. Ito po tatandaan natin, ha? Lahat po ng mabubuting gawa or bagay na ginagawa natin sa Diyos at sa ating kapwa, ito ay tugon lamang. This is our response to God's amazing grace. Dahil siya po ang palaging nauunang magbigay. Amen? Tayo po ay tumayo. No? As we worship God this morning, ito po ang invitation sa ng ating Panginoon. Kapatid, no? This is God's invitation to us, no? May you not only excel in faith, hindi lang daw tayo mag-excel sa ating pananampalataya, sa ating pagkakatuto ng salita ng Diyos, hindi lang tayo mag-excel sa ating paglilingkod, but in our grace of giving. Tandaan po natin, when God blesses the generous heart, ang mga tao po sa paligid natin nagagalak at nagpupuri sa ating Panginoon. Wala pong naiinggit, walang nagiging bitter kasi lahat pinagpapala ng ating Panginoon. At
ano po ang pinakamaganda na nangyayari, kapatid? God receives the glory. That's our goal, kapatid, bilang mga katiwala ng ating Panginoon. Ingatan at gamitin po natin lahat ng kanyang pagpapala so that God can receive all the glory. And someday, no, kapag tayo po nagkita-kita sa langit, no, sabihin ni God sa atin, no, ano yung sabi niya sa Bible? Well done, my faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hinalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa'yo sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsamba. Wagas itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aming hahandugan ng pagsamba. Wagas itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Hinaalala kung paanong unang nagmahal, ang sakdal banal ay naging mortal. Ang iyong kamatayan sa krus ang siyang naging buhay. Namamangha sa iyong tunay, ang puso ko'y mag-aalay ng pagsamba. Wagas itataas
The reason and purpose why we are here, Lord, is to give glory and to love you, Panginoon, and to love others as well. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita sa umagang ito. Lord, kami po ay napaalalahanan, Panginoon, na kayo po ang palaging nagpapala at nauuna, Panginoon, sa aming mga buhay. At Lord, ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon, bilang pagpapala sa aming mga kapwa, Panginoon. Lord, if there are times, Panginoon, that it's hard for us to give back, Lord, to share our blessings, Panginoon. Lord, forgive us, Panginoon. And Lord, help us, Panginoon, to grow a generous heart sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, lahat, Panginoon, ang meron po kami, the work, the business, the school, Lord, and the people we have, the strength and the skills and the knowledge, Panginoon, the wisdom, lahat po ng kakayahan na kaya namin gawin, Lord, lahat po yun sa inyo galing, Panginoon. Kaya we always and want, Lord God, to give you all the glory, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong pagpapala, Lord God, kahit hindi po namin deserve ito. But Lord, help us, Panginoon. Teach us to always number our days, Panginoon. And to always be mindful, Lord, ng aming pagkilos, Panginoon, ng aming pagsasapabuhay, Panginoon, bilang inyong mga mananampalataya. Lord, your word will always give us the strength, Panginoon, and the wisdom to continue this life. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami. Always give us, Lord, the hunger and the thirst to know you more sa aming mga buhay. Because you are always enough.